cellphone lang! Gusto mong hindi kita pasahurin? Palamunin ka lang dito! Kaya lahat na sasabihin ko, susundin mo! Ma'am, huwag naman pong ganyan. Hindi naman po kalabisan yung pagsa-cellphone na ginagawa ko. Parang awan yun, mamakin na po! Ano ka ba? Emma, ayos ka lang ba? Ate, sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Oo, Rysel. Basta, ikaw nang bahala kay nanay ah. Oo, ate. Ako na bahala sa kanya. At ikaw, mag-aral ka ng mabuti ah. Para sa kinabukasan mo. Oo, ate. Tatandaan ko lagi yan. Kahit masakit sa akin, naiwan ko kayo. Kakayanin ko para sa inyo. Kami rin naman ni nanay. Masakit din para sa amin na umalis ka. Tamang sinabi ng kapatid mo, anak. Basta, mag-iingat ka dun, ha? Ngayon pa lang, nag-aalala na ako para sa'yo. Opo, Nay. Kakayanin ko po para sa inyo. Alam mo, anak, hindi mo naman kailangan magtrabaho sa Maynila, eh. Kasi, kaya ko pa naman magtrabaho dito sa baryo natin. Nay, tumatanda na po kayo. Tapos si Rysel po, malapit na rin siya magkolehiyo. Hindi na po sapat yung kikitain natin dito sa baryo. Ano naman na magiging trabaho mo dun, ate? Sa isang company, Rysel. Ate, pwede naman akong tumulong sa inyo ni nanay. Magtatrabaho din ako dito para hindi ka na lumuwas ng Maynila. Hindi pwede, Rysel. Dapat tutukan mo yung pag-aaral mo para makatapos ka. Tamang sabi ng ate mo, Rysel. Anak, hindi kita mapipigilan sa gusto mo. Basta, lagi kang tatawag sa amin, ha? Opo, Nay. Sige, ate. Basta, lagi ka mag-iingat dun, ha? Oo naman. Ito na kaya yung sinasabing address? Tao po! Tao po! Oh, ano kailangan nila? Ako po yung narekomenda ng kaibigan ko. Sige, pumasok ka na sa loob. Salamat po. Emma ba? Tama ba? Yun ang pangalan mo? Opo, ma'am. Tama po kayo. Oh, alam mo naman na siguro kung ano ang trabaho ng isang kasambahay. Opo, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Alam ko po. O siya, sige. Bukas ka na magsimula. Doon yung magiging kwarto mo sa pangalawa. Opo. Alis na muna ako, pupunta ako ng bangko. Ikaw na muna ang bahala dito, ha? Sige po, ma'am. Ate, ganun ba talaga si ma'am? Oo, Emma. Kaya dapat pag-igihan mo yung trabaho mo. Sige, ate. Uy, bakit mo pala naisipang magtrabaho dito? Para sa pamilya ko, ate. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap yung trabaho dito? Ayos lang yun, ate. Kahit mahirap, gagawin ko ang lahat para sa nanay at kapatid ko. Ikaw ang bahala, basta sinabihan kita. Opo, ate. Salamat po. Basta, ayaw ni Madam ni Tata. Hoy! Anong ginagawa ninyong dalawa? Ay, wala po. May tinanong lang po si Emma. Bumalik ka sa trabaho mo! At ikaw, kaumpisa mo pala sa trabaho mo, chismis na agad ang inaatupag mo! Pasensya na po kayo, ma'am. Ayusin yung mga trabaho nyo! Hindi nakikita ko kayo nagchichismisan!
Anak, Bakit po, Nay? hindi pa ba tumatawag sa'yo ang ate mo? Hindi pa po, Nay. Bakit po? Nag-aalala lang kasi ako sa kanya, anak. Tatawag din po yun, Nay. Hindi tayo matitiis ni ate. Sa bagay, anak. Pero iba kasi ang pakiramdam ko. Huwag ka na masyado mag-alala, Nay. Baka abala lang si ate sa mga ginagawa niya. O sige anak, pagkatapos mo dyan, pumasok ka na sa loob para makakain na tayo. Opo, Nay. Paano ko kaya sasabihin kila nanay na ganito yung trabaho ko? Hoy Emma, bakit ka nakatulala dyan? Oras ng trabaho? Nagsa-cellphone ka? Ma'am, pasensya na po. Naisip ko lang po kasi yung nanay at kapatid ko. Iniisip? Nandito ka sa akin. Ang isipin mo yung trabaho mo. Kapag oras ng trabaho, magtrabaho ka. Amin na nga yung cellphone mo. Wag po! Ano nga? Nyo na, yan lang po yung meron ako para makontak ko yung nanay at kapatid ko. Wala akong pakialam sa pamilya mo. Parang amo nyo na, ma'am. Hindi kita binabayaran dito para mag-cellphone lang. Gusto mong hindi kita pasahurin? Palamunin ka lang dito. Kaya lahat na sasabihin ko, susundin mo. Ma'am, huwag naman pong ganyan. Hindi naman po kalabisan yung pagsa-cellphone na ginagawa ko. Parang awan yung mamakin na po. Ano ka ba? Emma, ayos ka lang ba? Hoy Rose, pagsabihan mo tong kasama mo ha. At ikaw, hindi ka kakain ngayong araw na to. Sabi ko naman kasi sa'yo na huwag kang gagamit ng cellphone habang nagtatrabaho. Namimiss ko lang naman kasi yung nanay at kapatid ko. Ano, Emma? Ayos ka lang ba? Ate, paano ko kaya matatawagan yung nanay at kapatid ko? Sa susunod kasi, mag-ingat ka sa kinikilos mo. Di ba binalaan na kita? O, eto. Hiramin mo muna yung cellphone ko para matawagan mo yung nanay at kapatid mo. Salamat, ate. Sige na, magluluto muna ako. Baka bumalik si ma'am. Pagalitan pa tayo. Sige, ate. Ate? Nay! Nay! Tumatawag si ate! Akin na anak, kakausapin ko. Ito po. Hello anak. Emma, bakit ngayon ka lang tumawag? Nay, pasensya na po kayo ha. Anak, kailan ka uuwi? Miss na miss ka na namin ng kapatid mo. Nay, ayoko na po dito. Gusto ko na pong umuwi. Bakit anak? Nay, tulong lang po ako dito. Diyos ko anak, bakit hindi mo sinabi sa akin? Pasensya na po kayo, Nay, kung hindi ko po sinabi agad sa inyo. Huwag kang mag-alala anak, gagawa ako ng paraan para makauwi ka. Nay, hindi po ako makakauwi ngayon. Kasi hindi po ako sinasahuran ng amo ko. Huwag mong isipin yun anak, ang importante, makauwi ka. Nay, gusto ko na pong umuwi. Nay! Anak? Ate? Oh, mabuti naman, mabilis ang biyahe mo. Opo, Nay. Di ka ate, maupo muna tayo. O ano anak, kamusta ka na? Ikwento mo nga sa akin kung anong nangyari sa'yo. Pinagmalupitan po ako ng amo ko doon, Nay. Ate, huwag ka nang babalik ulit dun ha. Oo, Rysel, hindi na ako babalik doon.
Ang hirap po ng dinanas ko doon sa Maynila, Nay. Naku, Emma, patay tayo. Anong nangyari dito? Bakit nabasag yan? Hindi niyo ba alam na mahal ang bili ko dyan? Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po talaga sinasadya. Hindi sinasadya! Halika nga dito. Ma'am! Ma'am, tama na po! Huwag kang makialam dito kung ayaw mo madamay. At ikaw, 5 buwan kang hindi sasahod sa akin. At may utang ka pa dahil binasag mo ang gamit ko. Ma'am, pasensya na po kayo. Hindi ko po talaga sinasadya. Kailangan po ng pera ng kapatid ko para sa pag-aaral niya. Wala akong pakialam. Tapos ang usapan! Oo, ganun po kahirap yung dinanas ko. Grabe po palang hirap na dinanas mo doon, ate. Diyos ko, anak. Hindi ko naman akalain na gano'n na palang nangyari sa'yo. Opo, Nay. Halos hindi na nga po ako kumakain dahil sa hirap na dinanas ko doon. Ate, tama na. Hayaan mo. Hindi na kami papayag ni nanay na bumalik ka doon. Alam niyo ba, Nay? Kinukulong ako ng amo ko pag may hindi ako magandang ginagawa. Lagi akong umiiyak kasi iniisip ko kayo. Nahihirapan ako, Nay, pero lumalaban ako para sa inyo ni Rysel. Gusto ko siyang makatapos ng pag-aaral at matulungan kayo, Nay. Hayaan mo, ate. Kapag nakapagtapos ako naman ang tutulong sa inyo ni nanay para hindi ka na bumalik sa pagiging kasambahay. Hayaan mo, anak. Nandito lang kami ng kapatid mo. Hindi kami magsasawang pakinggan ka sa lahat ng mga gusto mo. Pasensya na kayo, ah. Hindi ko kasi alam kung kailan ko dadalhin tong trauma ang naranasan ko. Hindi ko alam kung kailan ako babalik sa normal para magtiwala sa mga tao. Hayaan mo, anak. Magtutulungan tayo. At hinding-hindi na mangyayari yun sa'yo. Mahal na mahal ko kayong mga anak.